Hello guys! Kumusta kayong lahat? For today's video ay nandito tayo sa aming bagong venue na church. At katulad nga ng sabi ko nung previous video ko ay magkakaroon nga ng gathering ang mga kabataan. We call them mga young people, the youth. Kaya ito ngayon, syempre dahil gawain nila ito, so kailangan natin silang suportahan. And bago nag-umpisa yung kanilang gawain ay ito muna ang ginawa. Meron muna silang palaro na ang tawag ng kanilang laro na ito ay bahay, baboy, bagyo. Ganon. Nakakatuwa na laro. Tara, panoorin natin at pakinggan natin yung laro nila. Let's go! Okay. Pangatlo. Pag sinabi ko ng bagyo, kailangan yung pagbuo ulit ng panigagong bahay at baboy. Hindi na kayo yun. Okay? Okay, Ryan. Ryan? Okay. Ready? 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 Bahay, baboy, bagyo. Bahay, baboy, bagyo. Bahay, baboy, bagyo. Bagyo. Sila pa rin. Okay, Ryan. Hapit kayo dito. Dito. Okay. Okay na? Okay, ulit. Isa pa. Kailangan ko ng isang baboy na walang bahay. Wait. Baboy lang. Hindi pwede. Kailangan baboy lang. Okay. Sigwet, kayo ba? Baboy na walang bahay. Kailangan, pag natawin siya ng bahay, ibig sabihin, isa sa inyo matatanggal. Okay? Okay, so. Pag ito nakapasok sa ito bahay, at ibig sabihin, may isang nawalan. Okay? Okay. Okay, ready ulit. Isa pa? Okay, ulit. Ready? 1, 2, 3. Bahay, baboy, bagyo. Bahay, baboy, bagyo. Bahay, baboy, bagyo. Bahay! Bahay! Wala na. Congratulations! Hindi mo ginalingan, ha? Bahay, baboy, bagyo, bagyo.
Bahay, baboy, bagyo. Bahay, baboy, bagyo. Oh, dali, dali, dali. Bahay, baboy, bagyo. Ayan na, bumagyo na. Leader. At yung pangatlo na nagigitara, pangatlo naming anak, si Dwight yan. Si Blessy ang bunso, yung pang-apat kong anak nasa work, si Breb. Naalala ko tuloy nung kabataan ko, ganito din ako, nagumpisa ako maging taong simbahan nung ako ay 14 years old at lahat ng mga gathering sa church ay nandoon ako palagi. Kaya this time, I feel na parang kabataan din ako kasi nandito din ako sa gawain ng mga bata, and I thank the Lord kasi hanggang ngayon ay kasama pa rin ako sa gawain ng simbahan na kahit ang mga kabataan ay nakakapag-attend ako, and thanks God for the blessings. Kaya mo yan, kaya mo yan. Okay, kailangan sa kuyata ng nanay. Okay, si Sabine po ay... Huwag kang iiyak. Dahil si Sabine po ay aming inaalagaan dito sa church. Isa po siyang isang kabataan dito na... Alam niyo po, bago pa lang po ito, pero yung mga invite, meron po siyang in-invite. So, sa buhay niya, makikita mo na kumikilos ang Panginoon. So, Sabine, naniniwala ka ba doon? Na yung mga i-invite ko mababago? Hindi. We are valuable. And the value isn't earned, it is given. Binigay ho ng Diyos sa atin to. Huwag tayong magbase sa value natin pag nag-post tayo at maraming nag-heart. Maraming nag-heart, maraming nag-likes. Valuable na ho tayo. Sabi ng Isaiah chapter 43 verse 1, sabi niya, "Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name, you are mine." The fact that God, sa katotohanan na inako tayo ng Diyos, na kilala tayo ng Diyos, na tayo ay pinapahalagahan ng Diyos, valuable tayo. Alright? And then last is this. Meron ba ba? Your phone needs charging, your soul needs God's voice. Stop plugging to the wrong source. Minsan kasi doon tayo bumabase sa kung saan ay standard ng tao. Pero ang right source natin ay ang Diyos. Sino ka man, ano man yung pinagmulan mo, ano man yung dumi ng iniisip mo, kumbaga yung dati mong pagkatao, alam ng Diyos yan at gusto ng Diyos iparamdam sa ating lahat na mahal tayo niya at higit sa lahat, valuable tayo sa Kanya. He created us, He died for us, and He calls us by name. Sabi ng Bible. Alright? Then ito ang challenge. Yung challenge number ito, D. Ito, action pa. Rewiring your mind. So, ito yung pinaka-action point natin, to rewire our mind. Para mababawasan yung
bigat or yung pagtingin natin sa ating sarili na mas mataas sa iba or mas mababa sa iba. Number one is that mute the noise. Ano ibig sabihin ng mute the noise? I-unfollow natin yung mga accounts that make you feel worthless. No, yung i-unmute natin, alisin na natin sila. Yung mga bagay-bagay na nakapagpabagal sa iyong growth, yung mga sites na sumisira sa iyong kinabukasan, alisin mo na yun. No? Yung picture ng jowa mo, nagalit ka nung mag-break kayo, alisin nyo na rin yun kasi wala naman na, hindi ka na iniisip nun. So, ibig sabihin, may mga bagay sa buhay natin na dapat natin alisin. Baka may pinapalo pa tayo, may mga tinago-tago pa tayo sa ating mga buhay. Sabi dito, i-mute mo na yan, alisin mo na yan. Especially those things that makes us feel worthless. Number 2, next D. Speak truth. When you feel not enough, say, I am enough, I am chosen. Pinili ako ng Diyos. Enough. I am enough because God created me in His own image. And I am chosen by the Lord. Kahit ano man ang pinaggalingan ko, ano man ang nakaraan ko, pinili ako ng Diyos. Inalay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa akin. Ganun tayo kahalaga sa ating Panginoon. And then, sige din. Next. Find your tribe. Ibig sabihin, surround yourself with people who see. Surround yourself with people who see the real you. At yung tinatanggap nila kung sino ka. Hindi yung kaibigan lang kayo dahil meron siyang kailangan sa iyo. Kahit yan ay madaling makatulog sa school, tanggapin niyo pa rin yan, kung kilala mo yan, kung kaibigan mo yan. Yun yung mga tao na dapat mong kasama. Yun ba ang mga tao na kahit sa mga panahon na hindi kayo nag-usap, parang nararamdaman niya yung nararamdaman mo. I-chat ka niya, kumusta ka? Buddy, kumusta ka, friend? And then, next, daily reset. Ang daily reset natin is to start your day with God's Word. Instead of social media kagad, Bible verse muna. Para makita natin yung sinasabi ng Diyos, higit sa lahat. Una sa lahat, mababasa natin yung sinasabi ng Panginoon, hindi yung sinasabi ng social media. Kaya, mga anak, tayo ay mahalaga sa Diyos at gusto ng Diyos, makita natin ang ating sarili sa Kanya, hindi sa anuman sa nangyayari sa ating paligid. Do not let the world define who you are. Let the God itself who made us define us. Kasi siya yung nakakalat sa atin eh.